Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong pahayag ni BP Sara tungkol ito sa kahilingan ni Tatay Digong na cremation. Ayaw pala ni BP Sara yung cremation. Kaya ililibing ka namin tabi ng tatay mo sa Davao. Wow! Yun ang maganda. Huwag papayag ang mga anak na makremate para makita natin ba sakali lang nakunod, sana makauwi ng buhay ang ating Tatay Digong, masaksihan niya ang pag-upo ni BP Sara sa Malacanang sa 2028. Yun po ang ating idalangin. Kaya ito nakakatuwa. Ano daw ang gagawin ni Tatay Digong kung hindi sundin ang kanyang kahilingan na i-cremate? Kaya pa niyang magpatawa. Pag-isipan daw niya, baka mumultuhin niya si BP Sara. Pakinggan natin. So, anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Pabalik ka ba? Sabi ko, pabalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. Sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Pabalik ka ba? Sabi ko, pabalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. Sabi ko, nasa malungkot na na ito, kasaysayan. Very stressful kung tutuusin mo. Kaya pa na nilang dalhin sa ganon, mumultuhin. So, dito mo makikita yung strength of character ng mga Duterte. Kaya nilang yung tinatawag namin na stability under pressure. Yan ang strong leader. Hindi yung, anong gagawin natin? Di ba? May ganyang leader. Kakamot. Disaster pa lang yan ha. Bagyo lang, anong gagawin natin? So, tatak Duterte. Kahit nagkakaproblema na, lumalaban pa rin. So, sana naman, walang mangyaring masama kay Tatay Digong. Idalangin natin na makalabas siya sa kulungan yung interim release na sinasabi. Para pag nakalabas na siya, yan, medyo mabawas-bawasan yung kalungkutan, yung boredom, yung makakain na siya. Kasi dyan, talagang, ang problema niya, I believe, yung pagkain eh. Hindi siya sanay sa style European nga pagkaluto ng pagkain. Kahit ako, yung mga pagkain ng mga puti, wala. Hindi ako mag-enjoy. Hinahanap ko pa rin yung lutong Pinoy. So yun ang malaking problema ng ating Tatay Digong. Kaya sabi naman ni Attorney Kaufman, within a month, madesisyonan na. So more than 2 weeks na, mag 3 weeks na ata mula nung i-file nila yung petition for his interim release. Kaya ituloy po natin ang pagdarasal. Kahit may opposition, objection ng prosecution, objection ng mga biktima, alleged biktima, wala pong imposible sa Panginoon. Dalangin lang po tayo. Kahit saan bansa siya dalhin, basta makalabas. At kung may mangyaring masama sa kanya sa ibang bansa, medyo mas magaan yun natanggapin. Kaysa ito na nakakulong siya at dyan siya bawian ng buhay, ay nako, matindi yan. Hindi ko ma-imagine kung anong mangyayari pag nakunod, wag naman sana. Pag bawian siya ng buhay dyan sa loob ng kulungan, hindi ko na ma-imagine anong mangyari. Kaya dasal po tayo na walang mangyari sa ating minamahal na Tatay Digong. Pasensya na kayo. Ang lakas na ng ulan dito sa amin. Nasa labas ako ng magbasa tayo sa mga comment.
Reynaldo Setiar, the original, the one and only. Duterte, pag bumanat ng joke, si Tatay Diggs, original, kakaiba. Kaya pa niya magpatawa. Mumultuhin daw. Ano ba? Vivian Loren, thoughts on this conversation, the love of a daughter to her father. In a way, nakatulong din itong pangyayari. Kasi nung hindi pa siya nakulong, medyo yung relasyon nilang mag-ama, medyo malayo. Kanya-kanyang diskarte sa politika. Kaya nga hindi sinunod ni BP Sara yung kagustuhan ni Tatay Digong nakakandidatong presidente noong 2022. Kasi magkaiba sila ng style. Kaya lang, sayang. Kung sumunod lang sana si BP Sara sa kagustuhan ni Tatay noong 2022, wala tayong problemang ganito. But anyway, nandyan na yan. Tanggapin na lang natin. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Romans 8:28. Siguro, training ground lang ni BP Sara ito. Sinasanay na siya sa pressure, sa problema. Para pag siya ang naupong presidente sa 2028, mas malakas pa siya. Dahil sa kanyang pinagdaanang pagsubok ngayon. And then, yung relasyon nila, father and daughter, lalong tumibay. Kaya nga, nag-sarcasm lang si BP Sara. Nagpapasalamat siya kay PBBM dahil sa pag-kidnap ng administrasyong ito kay PBBM at Ginelasano, naging matatag, naging close ang relationship ni PRRD at BP Sara. Na yung isa naman di nag-isip, I'm glad that I can help. At hindi niya alam, sarcasm lang yun. Patotsada, birada. Anyway, so, Tatay Digong, laban lang. Lumalaban kami, kasama mo. Nasa likod mo ang mas maraming Pilipino. Mas maraming Pilipinong, although may Pilipino na galit sa'yo, mas marami kaming nagmamahal. Kaya laban lang. Aming minamahal na Tatay Digong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin ito sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Ano pwede naman ang kahit tampo doon. O karon nindot tagit kaay tan-awon ang balay ilang ante. So ilan na gyud na atop ang gihatag sa ilang nga yero. Nindot na gyud kayo ang balay ilang ante. Salamat kaayo sir sa imong pagtabang labi sa Ginoo nga gigiyahan ka sa Ginoo nga magtabang ka. O sa sir, salamat kaayo kay daghan pa kaayong nanginahanglan sa amoa. Unya sa labi sa imong kuan himo nga mo ay imong gisugo nga mag tan-aw og mga pobre nga wala ilang ikapalit. So salamat kaayo sir. Daghan pa gid kaayo sir ang nanginahanglan dinhi sa among barangay. So diara ko kutob sir. Salamat kaayo sa Ginoo ra gid magbalo sa imo ha. Salamat kayo ante. At sa iyo na no sa
sabi sila sa mamaya. Yan na ikuha na